Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin at pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan. At para rito ay magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng unang aklat ni Samuel. Sa Ramataim, Sofim, isang mamburol na lugar ng Efraim, ay may nakatirang lalaki na Elkana ang pangalan. Siya'y anak ni Jeroham na apo ni Eliu, na anak ni Toho at apo ni Sof ng Efrateo. Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon, pumupunta si Elkana sa Silo upang sumamba sa Panginoon sa lugar na pinaglilingkuran ng mga anak ni Eli na sina Ofni at Pines bilang mga saserdote. Tuwing maghahandog si Elkana, binibigyan niya ng tig-isang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit kay Ana, bagamat mahal niya, ay isang bahagi lamang ng handog ang ibinibigay niya sapagkat wala itong anak. Dahil dito, lagi siyang tinutuyan ng mahal niyang si Penina. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon tuwing pumupunta sila sa bahay ng Panginoon. Labis naman itong dinaramdam ni Ana, ano pat naiiyak siya at hindi makakain. Kaya nilapitan siya ni Elkana at tinanong, Ana, bakit umiiyak ka na naman? Ayaw mong kumain? Bakit ka ba ganyan? Mahalaga pa ba sa iyo ang 10 anak kaysa akin? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa Diyos ko at Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumi na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwinang nagtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibinibigay. Masakit sa kalooban ng Panginoon kung may papanaw, kahit ito ay isa, labis siyang nagdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibinibigay ang anumang pangako kung sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang magandang balita ay ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat at sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin, gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Pagdakay iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa Kanya. Nagpatuloy siya ng paglakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa Kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama, kasama ng mga taong upahan. Ang magandang balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kahapon, ipinagdiwang natin ang kapiyastahan ng pagbibinyag ng Panginoon. Bago binyagan ng Panginoon, hindi pa naman nangangaral si Jesus. Pagkatapos ng binyag, doon siya nagsimulang lumabas. Nangaral, nagpagaling ng may sakit, bumuhay ng patay, gumawa ng mabuti. Ang una niyang ginawa bago siya nangaral ay tumawag ng mga taong maaari niyang makasama. At ang mga una niyang tinawag ay ang dalawang magkapatid, si Simon at Andres, Santiago at San Juan. These are the first disciples of Jesus, ang mga unang disipulo ng Panginoon. Napaka-symbolic po ng pagbasa ngayong araw na ito, transition mula kahapon. Kahapon po ang huling araw ng Pasko. Bininyagan ang Panginoon sa Ilog Jordan at ngayon ang unang araw ng ordinary season, karaniwang panahon. Kulay berde na ang suot ng pare. Kahapon po ay puti. Ang pagpapalit po ng kulay sa pagdiriwang ng inang simbahan ay pagpapakita po na may mga panibagong nangyayari sa inang simbahan. No? Kaya ngayon, panibagong yugto na po tayo. Magsisimulang mangaral si Jesus. Naghanap siya ng tao. At kung inyong mapupuna ang pangungusap na binanggit ni Jesus, "Hali kayo, mula ngayon mamamalakaya na kayo ng tao." Ang una kaagad layunin ng kaisipan ni Jesus ay para sa tao, hindi para sa atin. Maraming mga tao magre-recruit, parni kayo, may bagong negosyo, kikita kayo. So ang unang kaisipan, tayo. Kaya ka nagre-recruit ng tao, para sa sarili, para sa inyong grupo na binubuo. But for Jesus, even from the very start of His ministry, hindi na kaagad sarili ang kanyang inisip. Ang inisip niya ay, mamamalakaya kayo ng tao. We will bring people to God. Dadalhin natin ang tao sa Diyos. Mamamalakaya kayo ng tao. Kakaiba kaagad sa layunin ng ordinaryong mga tao na nag-oorganisa. May mga taong mag-oorganisa kasi ikakampanya ang aming kandidato. Organize tayo para sa ating kandidato yan. Organize tayo para sa ating kabuhayan. Magne-networking tayo. Papadamihin natin ang ating pera. Mag-organize tayo para sa ating project. Atin lagi. Atin. Pero kay Jesus, hindi. Para sa kanila. Tatawagin natin sila at hindi para sa atin, para sa kanilang kaligtasan.
Mga kapatid, ipanalangin natin sa Poong May Kapal ang patuloy na pagdami ng manggagawa sa inang simbahan. Patuloy nawang dumaloy sa atin ang biyaya ng bukasyon upang ang misyon ni Jesus ay may pagpatuloy natin. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanglibutan sa iyong kagandahang loob. Naririto ang aming mayaalay mula sa lupa. Bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Ngayon at kailanman. Sa pag-ahari. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanglibutan sa iyong kagandahang loob. Naririto ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas, bunga ng aming paggawa ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang Poong May Kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan, at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanglibutan na iyong pinagbabago at itinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong May Kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa ay nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulad sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco ang aming Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng tanang mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng Mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng bati ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos, narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Papapalad tayo na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin ng pakikiisa sa banal na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay nananalig
na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual. Dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso. At iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan, sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay natin sa paghayo ang pagmamahal ng poong may kapal. Salamat sa Diyos.